Bago tayo magsimula, JIP, simpleng katanungan para sa lahat. Para sa inyo, anong mas malakas? Hashtag letter A kung gabunan at hashtag letter B kung amaranhig. Kayo nang bahalang sumagot, JIP. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Carlo. Ito ay kwento ng kanyang lolo tungkol sa isang tao na itago na lang natin sa pangalang Bakube. Walang eksaktong taon. Masbate. Ayon sa kwento, si Bakube ay kalahating Pinoy at kalahating Banyaga. Ang tatay niya ay mula sa Espanya at ang nanay niya naman ay Pinoy. Siya ang naging bunga ng pag-iibigan ng ama at ina. Ang kanyang nanay itago na lang natin sa pangalang Basilia. Naghiwalay sila ng asawang Banyaga gawa ng umuusad noon ng digmaan. Umuwi ang tatay ni Bakube at hindi na bumalik pa ng Pilipinas. 16 na taong gulang pa lamang noon ang binata. Palagi siyang pinapaalalahanan ni Nanay Basilia na pagdating ng hustong edad, dapat maging mabuting tao siya. Palagi itong naririnig ni Bakube sa tuwing nasa harap sila ng hapagkainan, kasama ang kapatid na si Atoy na sa mga sandaling iyon ay nasa 10 taong gulang pa lamang. Palaging sinasabi ng ina na kontrole ng sarili lalo na kapag nagagalit. At kahit nga nasa sekundarya si Bakube, hinahatid pa rin siya sa eskwelahan. Pero ang hindi niya malilimutan, sinabi ng ina na huwag siyang mahayok sa sariwang laman, karne man ng hayop o kung ano pa. Naisip tuloy ng binata na may kakaiba sa kanya. Hindi niya naman ipinagsabi ito sa mga kaklase, maging sa malapit na kaibigan na si Morton, na kapitbahay lang niya. Baka isipin ng iba na may sakit sa pag-iisip si Nanay Basilia kaya iba ang pagtrato sa kanya. Literal na mabait na bata si Bakube. 3 lang sila sa tahanan. Si Nanay Basilia, si Atoy at Bakube. Ang naging ikalawang asawa at tatay ni Atoy ay isang sundalo na napatay din sa digmaan. Doon sila nakatira sa Maynila noon at lumipat sa Masbate dahil dito ang lupang sinilangan ng ina. Ang tahanan nila ay may kalakihan ngunit gawa sa kahoy. 2 palapag. Ang ilalim ay bodega at ang buong taas ay may 2 kwarto, kusina, sala, at may hagdan papunta sa likod at nasa baba ang banyo. Ang pinakapintuan ay may beranda. Meron ding paikot na hagdan na papunta sa bukana ng bodega sa ilalim. Hindi hirap sa buhay si Bakube. Nakakapundar kasi si Nanay Basilia sa pagpapautang. At maliban pa dyan, may pinagkakaabalhan pa siyang ibang negosyo. Ginawa nitong kapital ang perang iniwan ng tatay niyang Banyaga. Hanggang sa tumungtong na sa 17 itong si Bakube. Dito niya napansing mas naghigpit ang kanyang ina. Yung bang halos araw-araw itong nakabantay at sinasabing wag lumabas ng tahanan kung hindi siya kasama. Habang yung kapatid naman niya ay hinahayaan lang maglaro. Paminsan ay nakakaramdam ng inggit si Bakube. Sa tuwing tinatanong niya naman ang nanay kung ano ang dahilan, ito lang ang kanyang sinasabi. Ay basta! Ayokong may mangyari sa'yo. Sa ngayon, hindi mo pa alam pero balang araw maiintindihan mo din. Kumunot na lang ang mukha ni Bakube. Nabalot ang isipan ng maraming katanungan. Kaya inaliw niya na lang ang sarili para hindi mabagot. Lalong-lalo na kapag walang klase. Siya lang at ang kapatid niya ang naiiwan sa tahanan. Ang pinakapaboritong parte ng tahanan ni Bakube ay ang bubong ng beranda. May hagdan itong maliit sa gilid at kapag gabi, doon siya nakatambay nang hindi nalalaman ni Nanay Basilia. Gustong-gusto ng binata tuwing may buwan. Naaaliw siya sa hugis at liwanag nito.
Pakiwari ng binata, may hatid itong ligaya para sa kanya. Paminsan pa nga, pinagmamasdan niya lang ito hanggang sa sumapit ang umaga. Nagtataka siya noon dahil hindi man lang siya nakakaramdam ng antok, lalong-lalo na sa tuwing nakatingala sa kalangitan. Salip ay gumagaan pa ang katawan at ang sarap ng paghinga. Naaamoy niya ang halimuyak ng isang bulaklak kahit malayo. Lumalakas din ang kabog ng kanyang dibdib. Isang buwan nang nakalipas. Muling pumunta si Bakube sa bubong. Pinagmasdan niya ang paglabas ng buwan hanggang sa biglang namanhid ang kanyang katawan. Naging napakatigas at hindi siya makagalaw. Natumba si Bakube at kamuntikan pang malaglag. Mabuti na lang at merong gutter at doon siya sumabit. Gusto mang sumigaw ni Bakube ngunit hindi niya magawa. Hanggang sa unti-unti niyang napansin ang pagbabago sa kamay. Yung mga daliri niya ay bumaluktot at humaba. Tinubuan siya ng maliliit na balahibo. Ilang sandali pa ay dito na nakagalaw si Bakube. Ngunit nagpatay-sindi ang paningin at nakaramdam ng pagbigat ng ulo. Hanggang sa umangat bigla ang balikat. Napadaing siya sa sobrang sakit ng katawan. Naglagutukan ang mga buto. Lumaki ang mga paa at mas lalong kumakapal ang balahibo sa buong katawan. Napansin din niyang tila humahaba na ang kanyang nguso at yung paghinga niya ay hindi na normal. Yung tunog ay naging hangos na. Ilang minuto pa ay gumaan na ang pakiramdam ng binata. Pero nang mga sandaling iyon ay gulat na gulat siya sa sarili. Inangat niya ang kamay. Nag-iba ang sukat nito. Humaba din ang kanyang matutulis at dumudugong kuko. Hanggang sa naririnig niya na ang tibok ng puso ng mga tao sa lugar. Naririnig niya din ang mga sinasabi nito. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit ako nagkakaganito? Isang halimaw. Nay! Nay! Wika ni Bakube kay Nanay Basilia. Nagmadali si Nanay Basilia papunta sa itaas. At nang makita niya ang anak, napatakip na lang sa bibig ang nanay at kita sa mukha nito ang labis na pangingilabot. Umiling at unti-unting nangilid ng mga luha sa mata. Nay, ano pong nangyayari sa akin? Bakit po ako nagkakaganito? Ako po tunay si Bakube. Huwag po kayong matakot sa akin. Wika ni Bakube at marahang lumapit ang ina. Inangat ang kamay at hinawakan ng mukha ni Bakube. Umiiyak pero pinipigilan lang ang mapahagulgol. Hindi nakapagsalita si Bakube. Tinignan siya ng ina mula ulo hanggang paa. Hindi talaga mapipigilan ng pagkataong ito, anak. Patawarin mo ko. Matagal ko na dapat gustong sabihin ang lihim ng pagkatao mo. Kaso baka kung anong isipin mo sa akin eh. Kaya gusto kong ikaw na lang mismo ang makatuklas kasabay ng mga payo ko. Ang tatay mo ay may lahing likantro. Isang gabunan. Hindi ko alam yon nung una kaming nagkasama. Hanggang sa inamin niya sa akin. Pero mabait naman siya at hindi nananakit. Ang sabi niya, pagsilang mo, malaki ang posibilidad na may dugo kang katulad niya. Alam mo ba ang totoong dahilan kung bakit umalis ang tatay mo? Hindi dahil sa digmaan, kung hindi dahil tinutugi sa mga kaanak niya sa Europa. Gusto niyang tumulong at iligtas ang kalahi niya. Ang sabi niya sa akin pagkatapos ng lahat babalik siya. Pero namatay ang tatay mo, Bakube. Yang nakikita mo ngayon, yan ang itsura ng tatay mo noon. Isang gabunan. Pagpapaliwanag ni Nanay Basilia. Hindi mawari ni Bakube ang nararamdaman. Magkahalong galit, pagtataka at kalungkutan. Naalala niya ang mga paalala ng ina. Kaya pala siya ginagabayan. Dahil darating pala ang araw na magiging halimaw si Bakube. Tumango ang binata at inisip na kapalaran niya ito.
Wala siyang magagawa kung hindi tanggapin na lang ang sinabi ng ina na isa siyang likantro o isang gabunan. Niyakap niya ang nanay. Gumanti naman ito ng yakap at hindi na napigilang mapahagulgol. Sinabihan niya itong maging mabuting gabunan. Huwag pumatay ng tao at lalong-lalo na huwag kumain ng karne at dugo ng tao. Ito kasi ang payo ng tatay niyang banyaga. Gusto nitong maging katulad niyang normal kung iisipin, pero may tinatago palang katangian ang anak. At dagdag pa ng nanay, maihahalin tulad na si Bakube sa isang aswang. Pero hindi ito natatakot sa mga pangontra, maliban na lang sa tanso at pilak. Ito ang ginagamit para patayin ang isang gabunan. Bakit niyo po sinasabi sa akin yung tungkol sa bagay na yan, inay? Ibig sabihin ba may papatay sa akin? Mas pipiliin kong maging normal, nanay. Ang tanging pagbabago lang na makikita nyo ay ang itsura ng katawan ko. Pero kailangan kong malaman kung kailan at anong pagkakataon ako maaaring magbago ng anyo. Nasabi din po ba sa inyo ni tatay? Tanong ng binata. Ang sabi ni Nanay Basilia, malakas ang gabunan tuwing may buwan. Pero depende kung titignan ng matagalan. Ito ang napansin niya sa tatay ni Bakube. Kaya din itong magbago ng anyo kapag nagagalit. Dito na naintindihan ni Bakube ang turo ng ina tungkol sa pagkontrol ng galit. Ilang sandali pa ay hindi na malaya ni Bakube na nasa anyong tao na siya. Pag-angat ng tingin sa ina ay mas humigpit pa ang pagkakayakap nito. Hanggang sa nagmungkahi na si Nanay Basilia na bumaba ng tahanan at baka hinahanap na sila ni Atoy. Hindi naman na nagsalita pa si Bakube. Tumango lang ito at sumunod na sa pagbaba ng nanay. Magmula ng araw na yon ay hindi na rin siya hinigpitan ng ina. Sa tuwing lalabas siya ng tahanan ay ngumingiti na lang ito sa kanya. Tila may tiwala na ang nanay sa kanya. Dahil sa nakitang wala namang nagbago sa ugali ng binata, maliban na lang sa pagiging ganap na gabunan. Pero si Bakube, maluwag man sa kanya ang sitwasyon, malaki ang pinagbago niya lalo na sa pakikitungo sa mga kaibigan. Paano ba naman kasi? Naiilang na siyang lumapit kahit kay Nino. Isama pa dyan na dapat halos sa lahat ng pagkakataon, dapat kalmado lang si Bakube. Iniiwasan niyang makarinig ng masamang salita. Baka mabati ang atensyon niya at bigla na lang magalit. Kaya parang wala ding pinagbago. Kung noon ang nanay niya ang mahigpit, ngayon siya na ang naghihigpit sa sarili. Isang araw ay naisama siya ng nanay sa bayan. Magpapatulong ito sa pagbubuhat ng bilihin at pag-uwi. Tanghaling tapat na ng mga sandaling iyon, habang namimili si Nanay Basilia, may napansin si Bakube na isang taong panayang sulyap sa kanya. Matanda ito at nasa kanto. Naisip ng binata na baka naninibago lang ito sa kanya. Ibang-iba kasi ang kutis ng binata. Kagaya nga ng nabanggit, lahing banyaga kaya angatang kaibahan nito. Pero ang ipinagtataka niya, bakit tila may nararamdaman siyang kakaiba sa matanda? Hanggang sa tumitig na ito ng diretsyo sa kanya, hindi na nakatiis si Bakube. Nagpaalam siya sa ina na pupunta lang sa isang banda at babalik kaagad. Tumango naman ang ina, kaya kaagad nilapitan ni Bakube ang tao. Dito niya napagtantong bukod sa matanda, parang isang ermitanyo. Kaswal ang kasuotan. Mahaba ang balbas. May mahaba din at nakalugay na purong uban na buhok. Kapansin-pansin ang suot nitong parisukat na kwintas na gawa sa kahoy. Mawalang galang na po ah. Napapansin ko, kanina pa po kayo nakatitig sa akin eh. At parang iba yung nararamdaman ko sa inyo. May kailangan po ba kayo? Tanong ng binata.
Tinignan si Bakube mula ulo hanggang paa. Ilang sandali pa, lumapit ito sa kanya at inikutan siya na tila inoobserbahan ng buong tindig. Pasensya na. Wala akong masamang balak. May kakaiba sa'yo, tama. Huwag kang magtaka dahil malalim at malawak ang kaalaman ko sa mga kakaibang bagay. Malakas ang pakiramdam ko, iho. Wika ng matanda at hindi kaagad nakapagsalita si Bakube. Nagtataka siya kung papaano nito nalaman na merong kakaiba sa kanya. Hanggang sa bumulong ito na hindi siya masamang tao at alam niyang aswang ang binata. Dito na nagsalita si Bakube. Sinabihan niya ang matanda na kung ano man ang nararamdaman niya, totoo ang lahat ng ito. Nakiusap pa ang binata na huwag ipagsasabi sa iba. Hanggang sa napangiti na lang ang matanda, nagpakilala ito sa pangalang Angko. Tama nga ako. Pero ibang-iba kumpara sa mga nakita ko. Biruin mo, merkado pa at halos lahat ata ng aswang iniiwasan ng ganitong lugar. Parang wala lang sa'yo, iho. Ano bang pangalan mo? Wika ng matanda. Bakube po. Bakit niyo naman nasabi na iniiwasan ng mga aswang yung ganitong lugar? At saka, hindi pa po ako nakakakita ng ibang aswang maliban po sa akin. Tugon ni Bakube. Maraming bagay na ayaw ang mga aswang katulad ng merkado. Naiilang sila kapag maraming tao, maliban na lang kung sanay na. Madalas akong nandito at ikaw lang ang nakita kong aswang. Kung sa bagay, baguhan ka pa lang. Nakikiramdam lang ako. At teka, maaari ko bang malaman kung anong klaseng aswang ka? Tanong ng matanda. Hanggang sa nagulat ito nang sabihin ni Bakube na isa siyang gabunan. Kita sa reaksyon ni Mang Angko na napatigil ito sa paghinga ng panandalian. Kumunot pa ang muka habang hinihimas ang balbas. Pambihira. Gabunan baka mo? Teka sandali. Dito tayo nang walang makakarinig. Ayan, dito tayo, nako. Alam mo bang sobrang lakas ng isang gabunan? Hindi mo ba narinig ang kwento na ang lahi nyo ay ginamit sa isang digmaan? Kung sa bagay, nakikita ko sa iyo na napaka-inosente mo pa. Natatakot na tuloy ako sa iyo ngayon. Hindi ko alam na nagtitimpi ka lang kasi ang ibang aswang, kayang-kaya kong kalabanin. Kaya kumpiyansa ako pero gabunan ka pala. Ay nako naman, halos kapareho ng amaranhig at lubang delikado. Pasensya na sa abala ha, sana wag mo kong biktimahin. Wika ng matanda. Teka, ano po ba yung sinasabi nyo? Hindi naman po ako masamang tao. Talagang naiilang lang po ako kanina kasi tinitignan nyo ko eh. Pero wag po kayong mag-alala, wala lang po sa akin yun. Nga po pala, nabanggit nyo yung tungkol sa amaranhig. Ano po ba yun? Makakain po ba yun? Tanong ng binata. Hindi nagdalawang isip na sabihin ng matanda na matagal na siyang tumutugis ng mga aswang. Isa na dito ang amaranhig pero hindi niya kinakaya. Sobrang lakas at walang pakiramdam. Hanggang sa umabot sa punto na nakipagkaibigan sa kanya ang matanda. Nagtanong ito kung saan nakatira si Bakube. Hindi naman nagtago ang binata. Nakikita niya kasi na matanda na mabait at mapagkakatiwalaan. Hanggang sa sinabi nito na minsan magkita sila at mag-usap. Kung gusto ng binata ay puntahan na lang niya si Angko sa bahay nito. Total siya lang ang mag-isa sa tahanan. Naging masaya naman ang binata. Kahit papano ay may makakausap na siya at makakaintindi sa mga saloobin bukod sa ina. Maibabahagi niya din ang namuong katanungan sa isipan patungkol sa mga kakaibang bagay at iba pang aswang na katulad niya. Nakikita mo ba yung bukid na yon? Hindi naman malayo. Doon ako nakatira. Ikinagagala kitang makilala, Binatelyo. Isa kang hindi pangkaraniwang nilalang. Ang pinakakakaiba ay napakabuti mo.
Asahan kong muli nating pagkikita. Wika ng matanda. Nakangiting tumango si Bakube. Nagbungkahi na ang matanda na balikan na ang nanay nito. Nasa kabilang kalsada ang nanay at tila hinahanap na si Bakube. May hinala man si Bakube sa matanda, pero magaan ang loob niya dito. Nais niyang makilala pa ito ng lubusan lalo't nabanggit nito na tagatugis siya ng aswang. Kinagabihan, nagpaalam si Bakube na aalis. Mapapansin kagad sa mukha ng nanay ang pag-aalala ngunit hindi naman siya pinigilan. Sinabihan na lang na mag-ingat at bumalik kagad. Nagagalak si Bakube na makita ang matanda. Pupuntahan niya ito at aalamin ang mga sikreto ni Mang Angko. Lumabas ng tahanan si Bakube. Hinubad ang damit pang itaas at ilang sandali lang ay nagbago ng anyo. May buwan kaya madali lang siyang nakapagpalit sa pagiging gabunan. Kung maitatanong kung bakit nagubad pa ng damit si Bakube, madalas kapag nagbabago siya ng anyo, napupunit ang suot nito. Kaya madalas sinusuot niya na lang ang salawal na degarter. Napakabilis ng pagkilos ni Bakube. Patalon-talon sa iba't ibang puno. Dumiretso siya sa tahanan ng matanda. Rinig niya pa ang kahulan ng mga aso sa bawat bahay na madadaanan. May sumisigaw pa ng aswang pero hindi niya pinapansin. Hanggang sa nakarating na siya sa kabundukan. Dito na siya nagsimulang maglakad at nakikiramdam si Bakube kung nasaan ngayon ang tirahan ng matanda. Malakas ang pang-amoy at pandinig ng binata, kaya kayang-kaya niyang tuntunin ang kinaroroonan nito. Hanggang sa natumbok niya ang unahan na tahanan, may iilang bahay ngunit magkakalayo. Ang buong lugar ay napapaligiran din ng matatayog na puno ng nyog. Nakarating na siya sa isang tahanan. Sobrang nagtataka noon si Bakube. Tila koprahan ng bahay. May mga koprang sako-sako at ibang nakalatag sa lupa na parang binilad at naiwan. Habang ang postura naman ng tahanan, nakaangat ng halos 2 tao ang taas. At ang ibaba naman ay parang lutuan ng kopra. Maliwanag sa lugar dahil may ilaw na galing sa nakasabit na petromak sa haligi ng bahay. Nararamdaman ni Bakube na nasa itaas ang matanda. Hanggang sa nagbukas ang bintana at sumilip si Mang Angko. Napabitaw ito ng mabigat na salita nang makita niyang nasa anyong aswang si Bakube. Nalente ka na. Kaya naman pala hindi tumatalab yung poder ko sa paligid. Gabunan pala ang dumating. Natakot tuloy ako, ay sus. Ikaw ba yan, Bakube? Wika ng matanda sa itaas ng tahanan. Pasensya na po kayo, Manong. Kung walang pahintulot ang pagpasok ko sa lugar. Wala akong alam sa sinasabi niyong poder. Ano po ba yun, harang? Gusto ko lang sana po kayong makita kaagad kasi binabagabag ng katanungan ng isipan ko. Wika ni Bakube, kasabay ng unti-unting pagbalik ng anyong tao. Ayan, ganyan lang dapat yung anyo mo. Huwag mo nang ibalik yung kanina, nangingilabot ako eh. Halika, umakyat ka sa tahanan. Hindi ko nasabi sa'yo na koprahan pala ang bahay ko. Sa akin lang ipinagkatiwala ang lugar. Kaya naman ako madalas sa bayan kasi naghatid ako ng kopra. Halika, dito tayo sa taas ng bahay. Maaaring may nagmamatsyag sa paligid. Hindi lang natin nararamdaman. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Huwag sana nating kalimutang sagutin yung tanong sa simula ng video. Sa palagay nyo, anong mas malakas? #letter A kung gabunan at #letter B kung amaranhig. Kayo nang bahalang sumagot, JIP. Maraming salamat. Paalam.